Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang Isa pang pag-aaral ngayong gabi ay may kinalaman sa tunay na kalusugan. Ayan, balikan muna natin yung ating paksa na minsan itinanong ng caller kay Ernie Baron. Ito dito umiikot ang ating study. Ano ang sabi sa atin ng mga inutusan ng Diyos sa lupang ito? Ang sabi ng Revelation chapter 14, verse 6 sa 7, fear God. Matakot kayo sa Diyos. Yung salitang matakot kayo sa Diyos, dito sa talatang yan, ng Kapitulo 14, pag tinignan nyo sa mga estudyanteng nag-aaral ng Greek word, yung salitang matakot, yan ay phobio, hindi phobia. Phobio, ito po ay banal na pagkatakot. Sa halip na ikaw ay lumayo, ito'y papalapit sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng matakot. Sabi nga ng sali ni Haring David sa ni Solomon, ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Ayan. Oh? Kaya, sa ikalawang bahagi ng Revelation 14, nakita natin yung fear God may kinalaman sa pagsunod sa Ten Commandments kasama yung Sabat. Baka siguro, makapagtanong kayo sa inyong mga pinuno ng pananampalataya, dahil napakinggan nyo ngayong gabi, baka marinig ninyo na, ay, yung Sabat, pinako na sa krus yan. Katulad din ng 10 utos, inalis, hindi na kailangan sa panahon natin, maraming mga katwiran, gagamit pa nga yan ng talata ng Biblia para lamang likutin. Ang sabi dyan, sa verse 7, at magbigay kalwalhatian sa Kanya, to give glory to Him. Bakit kailangang bigyan ng kaluguran? Bakit kailangang bigyan katuwaan ang Diyos? Bakit? Pansinin ho ninyo yung ating ngipin. Pantay, di ba? Pantay. Tingnan po ninyo ang ngipin ng leon, pusa, aso, daga, leon, tigre. Ano ang kanilang ngipin? Pangil, no? Pantay. Alam ba ninyo na ang Diyos ay napakabuti? Bago dumating sa bago dumating sa panahon ni Moises, sa panahon pa lamang ni Noah, ayan, Noah's Ark. Sino pabor kay Noah? Nakakalam sa istorya ni Noah, ni Noe. Ayan, gumawa siya ng arka, pinagawa ng Diyos. Doon pa lamang sa panahon ni Noe, meron ng malinis, meron ng marumi. Alam ba ninyo kung bakit ang buhay ni na Adam, ni na Metusela, nila Noe ay napakahaba na ang buhay? Alam ba ninyo ang kanilang original na diet, original na pagkain? Hindi po karne, hindi po isda. Ang kanilang original na pagkain ay fruits, nuts, and grains. Yan po ang original na pagkain ng tao. Kaya napakahaba ng kanilang buhay. Si Adam, 930 years. Si Metusela, 969. Si Noe, 950 years. Si Enoch, 600 plus. O 360. Mahaba. Tayo lang, may edad lang ng 50, 40. Nauupos na, 6 feet below the ground. Di ba? Kaya ibinabalik tayo sa diet.
Bakit kailangang magbigay kalawalatian sa Kanya? Ano ba tayo ng Diyos? Ano ba tayo ng Diyos? Ang sabi sa unang Korinto, sa Kapitulo 6, talatang 19 at 20, bakit kailangang magbigay kalawalatian sa Diyos? Bakit kailangan ang Diyos ay parangalan? Bakit kailangan ang Diyos ay bigyan ng katuwaan? Ano ba tayo ng Diyos? Unang Korinto 6, talatang 19 at 20. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ba ganinyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu? Ito'y hindi sa inyo. Ito'y binili ng Diyos sa kanyang halaga. Yung ating katawan ay templo ng Diyos. Ang Holy Spirit ay tumatahan diyan. Ang ating katawan ay binili ng ating Diyos. Kaya luwalatiin nga ninyo ang inyong katawan ang Diyos. Merong isang bata na gumawa ng bangka. Marunong kang gumawa ng bangka, Toy? Ito istorya ko. Istorya lang to, ha? May batang gumawa ng bangka. Pinaganda niya yung kanyang bangka, dinisenyo niya, kinulayan niya, at pagkatapos sa tuwa niya, punta siya sa sapa o sa ilog. Habang higit-higit ng bata, tuwan-tuwa siya doon sa kanyang bangka. Pinapaanod niya doon sa ilog o sa sapa. Habang palayo ng palayo yung bangka, napatid yung tali. Nalungkot ngayon yung bata. Kasi yung kanyang bangkang ginawang maganda, tinangay ng agos. Lungkot ang bata, uwi siya sa kanyang tahanan. Lumipas ang isang ilang linggo, buwan, lumuwas siya sa syudad. Habang siya'y naglalakad, may nasilayan siya sa isang store, sa isang tindahan, na nakadisplay yung kanyang bangka. Pinuntahan niya. Sabi niya, Manang, akin po yung bangkang yan. Ay, akin na po, akin po yan eh. Sabi nung may tindera, ay hindi, binili ko yan sa isang mangingisda. Bilin mo din. Ginawa ng bata, uwi siya. Nag-ipon siya ng halaga. Pagkalipas ng mga ilang linggo, ilang buwan, nakaipon na siya ng tamang salapi, binalikan niya yung tindahan, naroon yung kanyang sariling bangka, at ito'y kanyang binili. Tayo po ay ginawa ng Diyos. Nilalang tayo ng Diyos. Pero dahil sa ating kasalanan, dahil sa ating kasamaan, yung ating relasyon ay naputol, napatid. Pero ang ginawa ng Diyos, tayo'y binili ng kanyang malagang dugo. Unang Pedro, sa Kapitulo 1, talatang 18 at 19, ganito ang pagkakabanggit sa atin. Ayan, Unang Pedro, sa Kapitulo 1, talatang 18 at 19, papaano ba tayo binili? Ano sabi sa atin? Atin yung nalalaman na kayo'y tinubos. Hindi ng bagay na mga nasisira ng pilak o ng ginto. Mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Verse 19, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. To God be the glory. Diba? Dugo ni Kristo na umagos sa krus mula doon sa kanyang koronang tinik, mula doon sa kanyang palad, mula sa kanyang tagiliran sa likod, sa paa, tumatagas ang kanyang dugo. 2 times of mine and mine. Muli tayong binili ng Diyos ng kanyang banal na dugo. Kaya anong sabi ng Bible? Yung ating katawan ay dapat maluwalhati ang Diyos. Itong ating katawan ay hindi atin. Ang tawag dyan, tayo'y katiwala. Stewardship. Dahan-dahan ko, baka mapunta ko sa stewardess. Katiwala. Pag sinabing katiwala, hindi atin. Yung talino, mga bata, kung mataas ang grade, dahil sa talino, hindi. Yan pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Yung ating tinatangkilik, yung ating ipinundar, yan ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Yung ating mga salapi,
Yung ating talento, yung ating lakas, hindi po yan atin. Ang tawag po dyan, ipinagkatiwala sa atin. Kaya itong ating katawan, hindi na atin. Binili ito ng banal na dugo ni Jesus Christ doon sa krus ng Calvary. Kaya ang sabi ni Pablo, luwalhatiin nyo ang inyong katawan, ang Diyos. Tanong, paano ko maluluwalhati ang Diyos? Sa paanong paraan ko bibigyan ng kaluguran ang Diyos? Paano ko siya bibigyan ng katuwaan? Kaya ang sabi ng Revelation 14, to give glory to Him. Siya ang creator. Nilalang niya tayo. Alam niya ang takbo ng makinarya ng ating katawan. Alam niya ang tibok. Alam niya ang bilang ng ating buhok. Sapagkat siya ang nagdisenyo. Kaya alam ng Diyos kung anong nakabubuti, kung anong nakasisira sa templo ng Holy Spirit. Wow! Ang tanong, papaano ko ba bibigyan ng kaluguran ang Diyos? Papaano ko ba siya bibigyan ng katuwaan? Unang Korinto sa Kapitulo 10, talatang 31, ganito ang binabanggit sa atin. Sige po, Unang Korinto 10:31. Kung kayo man ay nagsisikain, ano man ang inyong iniinom, ano man ang inyong ginagawa, ay gawin nyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng ating Diyos. Ito bang aking pagkain, pag kinain ko kaya ito, matutuwa kaya ang Diyos? Pag ito kayang inuming ito, pag ininom ko ba ito, ang Diyos ba'y paparangalan? Pag ginawa ko ba ito, ang Diyos ba'y matutuwa? Kaya may kinalaman sa inumin, may kinalaman sa pagkain, may kinalaman sa ginagawa. Dapat ang Diyos ay maluluwalhati. Kaya nakita nyo mula ng October 10 until now, binibigyan tayo ng karunungan, dagdag na kaalaman sa panggagamot ng natural. Sapagkat ang Diyos ay naglikha ng mga halaman na pwedeng makalunas ng ating karamdaman. Okay? Kaya kung ano man ang ating kinakain, ano man ang ating iniinom, isa'y kaluluwalhati ng ating Diyos. October, November, December, January, wow. Lapit na Pasko. Lapit na New Year. Alam ko po, pag dumating yung araw na yan, naku, kayo'y abalang-abala. Pag walang pera, para makapaganda, asan kaya yung Bombay? Alam niyo, pagka dumating yung ganyang, o kahit birthday, kahit yung Pasko, bagong taon, masaya sa akin ang New Year kaysa sa sinasabing Pasko. Ikaw, Tutoy, ano masaya sa'yo? Pasko o New Year? Pasko, kasi may abot, no? Alam niyo, ito, suggestion ko lang, suggest ko lang. Para hindi ho kayo haggard, hindi kayo pagod, wag na wag kayong maghanda ng napaka-sosyal, napaka-garbo. Pansit, kapagod yan. Spaghetti. At kung kayo mag-ice cream, siguro gustong-gusto nyo yung 3-in-1 o 4-in-1 ni Bong Navarro. Diba? Tapos, pagka ice cream naman, gustong-gusto nyo yun, yung 4-in-1 ni Bong Navarro. Mga pagkain niya ng mga mamahalin. Mga sosyal yan eh. Tapos bibili kayo ng tinapay sa Pasko at birthday, gusto nyo yung tasty. Diba? Yung nasa bangketa, o kaya naman yung sinasabi ni Pacquiao na may malunggay. No? Yung mga inihanda nyo yan, napakamahal niyan. Nakakapagod. Alam nyo, para mairaos lang yung Pasko, mairaos lang yung New Year, dapat ang ihahanda nyo napakasimple. Bibigyan ko kayo ng tip. Simple lang. Hindi nakapapagod. Kung kayo ay gagawa ng maha, espesyal. Yan yung mga simpleng pagkain. Hindi nakakapagod yan. Tapos maghahain kayo ng grahams. Yan. Mga simple yan eh. Yung mga pagkain ng mga katulad kong mahirap. Yung pansit, pangmayaman yan eh. Pangmayaman. Ngayon, kung bibili naman kayo ng ice cream, mas maganda yung mura lang, yung Rocky Road. Meron yung nuts, meron yung almond. Napakasimple lang.
Ngayon, kung bibili naman kayo ng cake, yung mumurahin, yung galing sa Red Ribbon. Yan. Di ba? Mga simple yan eh. Mga simple pagkain yan. Ngayon, kung prutas naman ang gusto ninyo, ba yung mura lang, yung simple, hindi kayo mahirapan. Pinakamaganda at pinakamura yung ubas. Yan. Oh? At pagdating naman sa tinapay, wag testy. Pang-sosyal yan eh, mga pang-sosi. Yung pang-mahirap, bibili kayo tinapay, gardenia. At yung gardenyang bibili ninyo yung tinapay, with pasas. Yan. Diba? O kaya, yan po ang suggestion ko. Suggest ko lang yun. Yan, kung problema kayo na walang bisita, walang kakain, pwede ninyo akong tawagin. Ako bahala sa handa nyo. Pinasasaya ko lang po kayo. Kasi kayo po'y napakaseryoso. Ngayon, punta tayo. Sino nakapanood ng unang hirit? Unang hirit. Alam mo ba ninyo kung bakit ang Diyos ay mayroong guideline? Yung Bible. Dalawang aklat na magkaparehas na binanggit mismo ni Yahweh, ni Jehovah, ni El Shaddai, ni Adonai sa loob ng Bible, ang Deuteronomy chapter 14 at Leviticus chapter 11. Merong palatandaan ang Diyos na pwedeng kainin at palatandaang hindi pwedeng kainin. Sa panahon pa lamang ni Noe, ang sabi ng Diyos kay Noe, sa chapter 7 ng aklat ng Henesis, Noe. Kasi biro po ninyo, ginawa ang arka ni Noe ay almost 120 years. Pagkatapos, hindi naman nila alam yung baha, yung ulan, kasi wala namang ganong kataas sa bundok ng, bundok ng, ano nga yan? Something? Hindi bundok na Sinai. Ararat. Bundok ng Ararat, hindi sa Pampanga. Middle East. Mataas yung arka ni Noe, sa bundok ng Ararat, sabi ng mga tao, may sira yan si Noe. Pero may uulan ba ng ganun kataas ang bundok? Doon ilalagay yung arka? Nung matapos na ang pagkakayari ng arka, unti-unti nang pumapatak yung ulan. Pero bago yun, walang pumapasok na tao. Walang umaattend sa kanyang evangelistic 120 years. Sa kanyang Bible study sa loob na higit ilang taon at 20 araw. Walang pumasok sa arka kundi ang kanyang pamilya. 8 sila. Asawa ni Noe, asawa ni Ham, ni Shem, ni Japet. 8 sila. Yun lang ang pumasok. Bukod doon, sabi ng Diyos kay Noe, kumuha ka ng 7. Perfect number. Naalala niyo sinabi kong 7? Yung kulay ng rainbow, 7 yun. Yung sa loob ng 1 linggo, 7 araw, pinaka-perfect yung number. Sabi ng Diyos kay Noe, sa 7 malilinis, kukuha ka ng 7 malilinis na lalaki, 7 malilinis na babae. Pares-pares na papasok sa arka ni Noe. Chapter 7, verse 2 and 3 ng Henesis. At sa marumi, kukuha ka ng 2 pares, isang lalaki, isang babae, papasok sa loob ng arka ni Noe. Nang dumagsana ang lakat ng baha, ng ulan, yung baha, lakat ng hayop na nasa labas, lakat ng tao, lakat ng pananim, nagkandamatay. Alin ang magiging pagkain nila? Ay yung inimbak nila sa loob ng arka. Yung malilinis at marurumi na sinabi mismo ni Yahweh, dito ngayon inisa-isa ng Diyos sa time ni Moises. Yung doon pong sinabi kay Noe, hindi po dinitalye ng Diyos. Pero pagdating ng baha,
Dumami na uli ang tao sa time ni Moses, saka ngayon dinitali ng Diyos yung alin ang marumi, alin ang malinis. Ayan. Kaya, ang sabi ng chapter 14 ng aklat ng Deuteronomy, verse 1, ganito nakalagay. Chapter 14, verse 1 ng aklat ng Deuteronomy, kayo'y mga anak ng Panginoon ninyong Diyos. Tanong ko po ngayong gabi, sino po ang papayag sa kalagitnaan, maging nasa online, sino po ang papayag na kayo'y mga anak ng Panginoon ninyong Diyos? Pwede bang itaas nyo kamay? Kung ayaw po ninyo maging anak ng Diyos, huwag nyo itataas ninyo kamay. Yan. Salamat po. Thank you. Chapter 14, verse 1, kayo'y mga anak ng Panginoon ninyong Diyos. Verse 2, ano ang sinasabi diyan? Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan, holy people, holy nation. Ano pa? At ikaw ay pinili, chosen. Alam niyo, pagka kayo ay nangangarap magkandidato, candidate ng passion sa model dyan sa bayan. At kailangan ay sa sumali ay alimbawa 40. Siyempre, ang kailangan lamang manalo isa, di ba? Bukod pa sa first, second, third, runner-up. Sa 40, mapalad po pag kayo ang napili. Tama. Pag naiwan, hindi na. Ibig sabihin, kay gandang priority, kay gandang tanawin, na sa dami-dami ng kandidato, ikaw ang napili. Special ka, ibig sabihin. Ikaw ay peculiar, chosen people, holy nation. Sabi ng Deuteronomy chapter 14, verse 2. Ngayon, kung tinatanggap natin na tayo'y anak ng Diyos, tayo'y pinili, tayo'y kanyang bayan, tayo ay kanyang pag-aari ng Diyos. Verse 3, ano ang sabi? Huwag kayong kakain ng anumang karumal-dumal na bagay. Wow. Tinatanggap natin tayo'y anak ng Diyos. Tinatanggap natin tayo ay bayan ng Diyos. Pinili ng Diyos. Pag-aari ng Diyos. Huwag tayong kakain ng karumal-dumal na bagay. Mabilis lang ang minuto natin, isasummary ko. Pag nakakita po kayo ng hayop, sabi ng Deuteronomy 14 at Leviticus 11, pag nakakita po kayo ng hayop na baak ang paa at ngumunguya. Yan, ganyan. Titignan niyo yung paa. Sa hayop po yan. Yan ang pwedeng kainin. Tandaan po ninyo ha. Ano raw po ang palatandaan sa hayop? Baak at ngumunguya. Pero pag nakakita kayo ng opposite, pwedeng baak pero hindi naman ngumunguya, hindi mo yun makakain. Ang makakain, pinaklaro ko ha, ang makakain, baak ang paa at ngumunguya, yun ang makakain. Pero pag opposite, baak nga pero hindi naman kumakain, o kaya naman ay ngumunguya pero hindi naman baak ang paa, hindi mo rin makakain. Alin po yun sa hayop na makakain? Baka, tupa, kambing, kalabaw, usa. Tingnan po ninyo ang kanilang mga ngipin sa ngipin natin. Tingnan po ninyo. Tingnan po ninyo yung kambing ng usa. Kambing ng usa. Ngipin ng usa, ngipin ng kalabaw, ngipin ng kambing, pantay. Ano kinakain nila? Wow! Vegetarian. Damo. At alam mo ba ninyo, pag kumuha sila ng damo, yung kanilang ngipin na pantay, tingnan po ninyo yan ay unti-unting ginangata. Yan, ginangata. Sabi ng iba, pagkatapos ngatain yan, ayan ay tutungo sa kanilang digestive system, at pagka yan ay ibinabalik nila sa kanilang bibig, at doon nilang ginangata. Napansin nyo yung baka niya?
Kahit wala na. Yan. Mga kambing. Nga. Di ba? Huwag niyong bibidyohan yung itsura ko, baka mag-viral ha. Mag-viral. Yan. Yan yung mga hayop na pwedeng kainin. Yung hindi pwedeng kainin. Ayan. Chapter 14, verse 8 ng Deuteronomy. Chapter 11 ng Leviticus, verse 8. O, baliktad man yan. Okay. Huwag kayong kakain ng baboy. Ako po, ito na tayo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga yan at ang bangkay na yan. Yan, 7. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa, datapot hindi ngumunguya, karumal-dumal sa inyo. Teka, may nagtanong. Kung bakit hindi pwedeng pakain, bakit pa ginawa ng Diyos kung hindi naman pwedeng kainin? Tingnan nyo po ang pagkain ng baboy kaysa kung pagkain ng kalabaw, baka, usa, kambing, tupa. Pag kumain na ang baboy, ganito. Ilalagay nyo yung pinagbabuyan. Lahat ng inyong pinagbabuyan, ang trabaho ng baboy, kainin yung mga baboy. Ito kanilang bibig. Ito yung kanilang pagkain. Pag kinuha nila yung pagkain, yan, ganyan yan. Ang tawag dyan ay ngasab. Pagdampot ng pagkain, lunok. Yan, lunok ang tawag ngasab. Hindi katulad, natatawa kayo sa itsura ko ha. Huwag niyong baka may kumukuha, mag-viral yan ha, baka pag inano sa Facebook ha. Yan. Ganon. Ngasab. Ngasab. Sabi ng Bible, wag. Tanong uli. Bakit marumi? Bakit hindi pwedeng kainin? Anong meron? Alam niyo, silent ang Bible. Sabi lang ng Diyos, ni Yahweh, wag niyo kakainin, marumi yan. May back nga, pero hindi naman ngumunguya. Marumi yan. Kayo po, eto uli na naman, assignment na naman. Utusan nyo bukas ang inyong anak, bumili ng baboy sa dito. O kaya naman sa area 1, area B, bili kayo ng baboy. Tapos, pagkahugas nyo ng baboy, lutuin po ninyo. Pagkaluto nyo ng baboy, kung gusto nyo naman ng sigang, wow, sarap. Gusto naman ninyo ng adobo, wow. Tuwan-tuwa kayo sa itsura ko ha, pag ako nagde-demo ha. Ngayon, ay pag nilaga na po ninyo, huwag nyo na patayin yung apoy. Kaya lang, maubos naman yung gas. Isang linggo nyong lutuin. Isang linggo nyong lutuin. Pagkatapos kung meron kayong estudyante, o kayo man, kahit kayo man, tingnan po ninyo sa microscope. Tingnan po ninyo yung baboy na nilaga ninyo. O halimbawa, ginawa nyo tosino. Tingnan nyo po. Meron niyang bakterya, kung tawagin ng medical term ay Trichinella. Yung mga nasa linya ng medicine, nasa linya ng pagiging nurse or doctor, tingnan nyo sa microscope, meron niyang parang bulate. Parang bulate, ang tawag dyan ay Trichinella. Hindi po yun namamatay. Umahaba yan ng 30 talampakan. Gaano kahaba yun? Yung Trichinella, so obserbahan po ninyo, tingnan nyo sa microscope. Kahit sa YouTube, tingnan po ninyo. Meron mo diyang inoperahan, o kaya merong nagpa-facial. Yan. Nakita nyo yung worm. Hindi ho yan namamatay. Ikalawa, yung sabaw na pinaglagaan. Tingnan po ninyo sa microscope, ang dami niyang gumagalaw na ganyan. Hindi po yun namamatay. Kahit ilagay po niyo sa langgunisa, ilagay po niyo sa rep, pag kinain po ninyo yan at na-digest po ninyo, nadurog niyo sa loob ng inyong stomach, mabubuo uli yun at dadami. Kaya lang, kung sinadjust ko ito, baka gawin nyo eh. Wag nyo sasuggest ha. Pag ang inyong mahal sa buhay, wag nyo gagawin ha. Pag ang inyong mahal sa buhay ay hindi nyo na maawa sa kanilang bisyo, sigarilyo, alak,
kape. Hindi nyo maawat. Pakainin nyo to. Pagkatapos, gumawa po kayo ng pulutan nila na bagoong alamang. Yung hipon. Kung makikita nyo rin sa YouTube, merong hipon na diskubre, may hinugot na bagay doon sa hipon, tiningnan sa microscope, napakaraming worm. 1 linggo, sabi, o ka na nga, pagkain na natin, bibili ng bigas, bibili mo pa ng alak, sigarilyo. Ano mangyayari sa pamilya natin? Ayaw maawat. Huwag nyo gagawin pakainin nyo, painumin nyo, pakainin nyo, painumin nyo. Wala pang 1 buwan, wala pang 1 linggo, paralyzed. Yung sigarilyo, yung nikotina niyan, kuha kayo ng nikotina, ipakain nyo sa daga, wala pang ilang segundo, patay ang daga. Nikotina ng sigarilyo. Kaya napaka-importante ang katawan. Kaya nung balita ng unang hirit, nung araw, sino ba yung mga membro ng unang hirit, ibinabalita ng medyo maaga-aga pa? Basta, unang hirit. Kung bakit ang mga alimango, alimasag, ang lalaki, ang tataba. Sa unang hirit, binalita nila kung bakit ito'y matataba at malulusog. Alam ba ninyo kung saan nabubuhay at ano kinakain? Sa tabi ng Poso Negro. Yes. Binalita niya sa unang hirit. Kaya ang Diyos naglagay ng guideline. Walang iba kundi ang Bible. Ngayon, kaya tayo bilang katiwala ng Diyos, iingatan natin ito. Ngayon, ang tanong sa atin, tulad nung hipon, hindi mo pwedeng maging sa mga ilalim ng tubig, sa mga dagat, pagdating, kanina sa hayop, may palatandaan. Sa mga isda naman, yung walang kaliskis, walang palikpik. Nasa aklat din ng Bible niya, Leviticus 11 at Deuteronomy 14. Yung mga walang kaliskis, walang palikpik, yung laso ng dagat, sila po ang kumukuha noon. Kaya wise, matalino ang Diyos. Ang baboy, kung bakit tinawag na baboy, sa ibang termino, scavenger, sila yung parang metro age sa atin. Sila yung tagalinis, tagakuha ng dumi. Yung pinagbabuyan, sila ang parang janitor. Kaya nga tinawag na scavenger. Yun namang mga isdang walang kaliskis, ang trabaho naman yan, sila ang kukuha ng laso ng dagat. Kaya kumakapit yun sa kanilang walang kaliskis. Pagka nagka-red tide, alin ang hindi pinapakain? Yan. Wise ang Diyos, matalino ang Diyos. Ayaw niyang maapektuhan ang kanyang mga anak, yung kanyang pinili, yung kanyang bayan. Ewan ko kung nakakita kayo sa Facebook, isang Seventh-day Adventist, tumagal ang kanyang buhay, 124 ba yan? 124 years old, malinaw pa yung mata. Maingat sa pagkain. Okay? Kaya yung tinuro sa New Start, hindi pala, New Start. Nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, trust in God. Letter T. Diba? Kaya napakabuti ng Diyos. Kaya kung tayo ay anak ng Diyos, tayo ay bayan ng Diyos, tayo ay pinili ng Diyos, huwag tayong kakain ng mga bagay na yan. Yung hipon, hindi pwedeng sabing kaliskisan mo nga yung hipon. Tama ba? Ano dapat ang termino? Balatan mo yung hipon. Kahit hipon, hindi rin pinakakain. Alimango, hindi din. Basahin nyo buong Biblia. Kaya lang ipangangatwiran ng iba yan.
Sabi na, pwede nang kainin yan. Di ba? O meron akong, no, ako pinagkatiwalaan ng karwas dito sa St. Paul. Meron dyan kilalang doktor. May kilalang doktor dyan na nagpakarwas. Sabi sa akin, bakit pag Sabado, sarado kayo? Ano ba rilingin mo? Sabi sa akin, habang kausap at nililinis ko yung kotse niya. Ay, Seventh-day Adventist po. Yes, Mia, tanong ko naman, kayo po. Ay, ako, Kristiyano ako. Sabi ko naman, kung Kristiyano ito, kung makabuga naman ang usok. Ay. Sabi niya, Kristiyano. May si Kristo ba na nigarilyo? Diba? Kasabi sa isip ko, Kristiyano ito, kung makabuga naman ang usok, talo pa dragon. O ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, pagkatapos nating maintindihan, ang Diyos pala ay naglagay ng guideline. Kaya yung mga appliances na binibili po nyo, DVD, TV, washing machine, cellphone, laptop, tablet, yan. May mga guideline, tama? Pagka nagkamali ang pagkabit, anong tendency ng appliances? Sisira. Bumili kayo ng kotse. Ang design ng kotse ay diesel. Diba? Hindi gas. Ay nawalan ka ng gasolina, nawalan ka ng diesel. Niligay mo ng distilled water. Ano tendency ng makina mo? Alog. Itong ating katawan, ang Diyos napakatalino. Siya ang naglagay ng design. Siya. Alam niya ang bilang ng buhok, alam niya yung palpate ng ating heart, alam niya yung small and large intestine, alam niya ang taloy, siya ang nag-create niyan eh. Kaya naglagay siya ng guideline. Anak, bayang kita ha, akin ka, pag-aari kita, ako ang Diyos mo. Huwag kang kakain ng karumal-dumal. Kaya ang bilin ng Bible, Leviticus chapter 20, verse 25. Ganito po ang sinasabi sa atin ng Bible. Apo, Leviticus chapter 20, verse 25. Ganito po. Huwag ninyong lalagyan. Okay, gusto ko basahin. Inyong lagyan ng pagkakaiba ang hayop na malinis at ang karumal-dumal. At ang ibong karumal-dumal at ang malinis, huwag ninyong gagawing karumal-dumal ang inyong pagkatao. Wow! Ano pa? Huwag niyong lalagyan ng gagawing karumal-dumal ang inyong pagkatao sa hayop, sa ibon, o sa anumang bagay na umuusad sa lupa, inihiwalay ko sa inyo palibasay mga karumal-dumal. Tuloy, 26. Kayo'y magpakabanal sa akin sapagkat akong Panginoon ay banal, kayo'y ibinukod ko sa mga bayan upang kayo'y maging akin. Klaro. Maraming mga taong nag-aangking Kristiyano. Maraming mga taong nag-aangkin na sila'y sa Diyos. Pero hindi nag-iingat. Nang sinasabi ng Biblia ni Yahweh, lagyan nyo ng pagkakaiba ang malinis at ang marumi, ang makakain at hindi makakain. Huwag nyong lalagyan karumal-dumal ang inyong pagkatao sapagkat ako'y si Yahweh. Ay magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal, ibinukod ko kayo upang kayo'y maging akin. Pero ganda, chosen people, peculiar people. Biro po ninyo, sa dami ng mga tao sa Barangay St. Peter 1, Barangay St. Peter 2, mapalad kayo ngayong gabi. Hindi nila naririnig yung naririnig po ninyo ngayong gabi. Alam po ninyo, ako'y nagpapasalamat kung bakit ako naging Seventh-day Adventist. Hindi ko lang kayo ikukwento kung sino yung pangalan na. Meron akong kaibigan dito sa parting St. Peter 2. Minsan kasabay kong nagja-jogging dyan. Membro siya ng kilalang samahang pananampalataya. Minsan nakapakinig siya sa programa ng Seventh-day Adventist, ay napakinggan niya yung batas ng kalusugan. Sabi niya sa akin, Brad, alam mo ang bilin sa amin, pag kami ay ayaw na namin sa kanyang samahan,
ay ang bilin sa amin, huwag kaming lumipat sa ibang denomination. Sa inyo kami pinapupunta. Ba, sabi ko, bakit naman sa amin? Alam niyo, nakita ko maganda ang inyong turo pagdating sa kalusugan bakit ano nagustuhan mo? Tipid. Tipid. Pero niya, di kayo kakain ng ngipon, di kayo kakain ng isdang walang kalis kasi hindi kayo kakain ng baboy. O ano man na pinagbabawal ng bibig. Tipid. Pwede lang pala gulay. Pwede na. Kaya kung sa Pasko, bagong taon, gulay lang ang inyong handa, pwede kami. Gaya na sabi ko sa inyo, huwag sosyal, huwag masyadong garbo, yung simple lang. Yan, di ba? Ngayon, pagkatapos nating maintindihan na ito palang ating katawan ay templo ng Holy Spirit. Ating katawan, hindi na atin. Katiwala na tayo ng Diyos. Paano? Pagkatapos nating mapakinggan, hindi natin sinunod ang tagubili ng Diyos ayon sa Biblia. Ano ang gagawin ng Diyos sa atin? Pakinggan po ninyo. Sa Kapitulo 66 ng Aklat ng Isaiah, simulan natin sa talatang 15, ganito ang sinasabi sa atin. Bagamat ito'y nakasulat sa matandang tipan, pero ang katuparan nito ay hanggang sa ating panahon. Kaya mali ang pangangatwiran ng iba na katulad ng Ten Commandments, katulad ng Sabat, ay hindi kailangan sa panahon natin. Kaya pinako na yan sa krus, hindi na dapat sundin. Katulad din po ng ating tinatapik. Maraming nagsasabi, hindi na kailangan yan. Ang lahat ng pinagbabawal una ay totoo, pero pagdating sa New Testament, pwede nang kainin. Maraming mga namamaling interpretation yan. Pero ngayong gabi, ito po ang isasabihin ko po sa inyo napakaklaro. Kayo mismo ang magsuri. Tingnan po ninyo ang sinasabi sa verse 15 ng Aklat ng Isaiah. Pagkatapos nating maintindihan, pagkatapos nating maunawaan ang kalahagahan ng katawan, na ang Diyos mismo ang may-ari nito, kung hindi natin susundin si Yahweh, ano ang gagawin ng Diyos sa atin? Verse 15, darating ang araw ng Panginoon na may apoy. At ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan at sa kanyang saway na may ningas ng apoy. Dumating si Jesus Christ, walang apoy nung ipanganak ni Virgin Mary. Pero nung siya'y nangako, umakyat sa langit, ang sabi niya sa John 14, let not your heart be troubled. Huwag kayong magulumihanan. Sumampalataya kayo sa akin o sa Diyos at kay Kristo, gagawa ko kayo ng magandang tahanan sa langit. Pagyari na yon, I will come again. Ako'y babalik. Sa pagbabalik ni Jesus Christ, may dala na siyang apoy. Yung unang sanlibutan, ginunaw sa pamagitan ng baha. Nangako ang Diyos, hindi na sa baha, naglagay siya ng rainbow. Kaya pag nakikita nyo yung rainbow sa ulap, ibig sabihin niya, alaala sa atin ng Diyos, hindi na po gigunawin ang mundong ito sa baha. Pero nangako ang Diyos sa 2 Peter chapter 3, verse 5, 6, and 7, itong sanlibutan ito sa pagbabalik ni Jesus Christ, ito'y sa pamamagitan ng apoy. Sumunod na talata sa talatang 16. Ang sabi sa atin, sapagkat sa pamamagitan ng apoy, makikipagpunyagi ang Panginoon at sa pamamagitan ng tabak sa lahat ng mga tao. At ang mapapatay ng Panginoon magiging marami. Darating ang Panginoon, may dalang apoy, at ang mapapatay ng Panginoon marami. Sino kaya yan? Tuloy natin. Sila na nagpapakabanal. Aba, mga reliyoso rin. Mga baitos, dalaw-dalawang pumupunta sa mga bahay-bahay. Mga nagko-crusade, nag-evangelism sa mga luneta. Makikita nyo, mga nagpapakabanal. Walang relihiyon. Ewan ko lang po sa inyo. Walang relihiyon, walang fellowship, walang denomination na merong ministro, merong pastor, merong mangangaral na tatayo sa pulpito at sasabihin sa miyembro, magpakasama kayo ha. Meron bang ganon? Siyempre, tinuturo lahat. Magpakabanal, tama. Magpakabuti. Sabi ng Biblia, darating ang Panginoon, may dalang apoy, at ang mapapatay ng Panginoon ay marami silang nagpapakabanal. Ay bakit papatay yung mga nagpapakabanal? Nagpapakabanal na nga mamamatay pa sa apoy. Ano pa? Tingnan natin. Silang mga nagpapakalinis.
Tingnan nyo yan, nagpapakabanal na, nagpapakalinis na. Pero bakit papatayin? Tuloy natin ang basa. Ayan, na nagsisi Paraon sa mga halamanan, sa likuran, sa igitna, na nagsisikain ng laman ng baboy, at ng kasuklam-suklam at ng daga, sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Sabadista. Sabadista ba may sabi? Tayo nyo. Sabi ni Yahweh, kung ang ating fellowship na sinasamahan, kung yung aral na ating tinatanggap ay hindi nagbabawal ng malinis at marumi, hindi nagtuturo ng karaniwan at banal, abay mapapabilang po pagdating ng Panginoon. Darating sa isang wakas na magkakasama. Sino? Yung mga nagpapakabanal, mga nagpapakalinis, yung kumakain ng baboy at ng daga at ng kasuklam-suklam. Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama. Sabi ni Yahweh, sabi ni El Shaddai, sabi ni Hoba, sabi ni Adonai. Hindi sabi ng Seventh-day Adventist, sabi po ni Yahweh. Ngayong gabi, pagkatapos nating maintindihan, maunawaan, ilan po sa inyo ang nagnanais na tumayo at sabihin, Panginoon, salamat. Napakinggan ko po ang aral na may kinalaman sa batas ng kalusugan. Sabi natin, Panginoon, salamat. Ito palang templong ito, hindi na akin. Ito pala inyong pinagkatiwala sa akin. Ilan po sa inyo ang sasabihin, Panginoon, narito po ang aking katawan. Narito po ang templo. Pagkatapos kong maintindihan, ay aking pong susundin ang batas ng kalusugan. Meron mo bang nagnanais tumayo sa kalagitnaan? Sige lang po. Kung napipilitan po kayo, ito'y walang pilitan. Ito'y bukal sa puso. Ang programang ito ay hindi po ito sa pilitan. Kung kayo po ay nahihiya, huwag kayong tumayo. Kung kayo po ay napipilitan, huwag kayong tumayo. O dahil kayo ay tumayo, dahil lang sa meron kayong kaibigan, katabi na tumayo, huwag. Gusto ng Diyos, bukal sa puso ang inyong pagtayo. Saksiyo ang Diyos. Hindi ko nababasa ang inyong puso, hindi ko nababasa ang inyong isipan. Ang Diyos ang nakababasa. Kaya sa inyong pagtayo, saksi po ang Diyos, saksi ang Holy Spirit, saksi ang mga anghel. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos ngayon pong gabi. Pagkatapos naming maintindihan, pagkatapos naming malaman, na ito palang katawang ito ay tahanan ng Holy Spirit. Salamat po sa mensahe na aming napakinggan. Dalangin po namin ngayong gabi amang banal itong mga nakatayo, maging nasa online. Panginoon, mangusap po kayo sa kanila. Sa pamamagitan po ng mga katotohanan na kanilang napakinggan ngayong gabi, isulat po ninyo sa kanilang puso't isipan. At sa kanilang pansamantalang pag-uwi, ay kayo ang maging baon, kayo ang maging inspirasyon. At muli silang dadali sa kinabukasan ng ating gabi upang pagpatuloy ang pag-aaral. Ito ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y